And we are so back for our medium chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang Hichi Show, ang taray na talakayan showbiz edition. At ito ang tanong of national importance. Mamalasin nga ba si Sanya Lopez na yung kasama niya na si Sian Lim sa isang pelikulang parang sila-sila lang na nakakaalam? Baka ma-playtime tayo. Kaibigan Glenn, gusto ko ikaw unang sumagot sa tanong na yan. Natigilin mo ba, mamalasin si Sanya Lopez ngayong kasama niya sa isang pelikula ang paborito ng lahat ng mga Kimberly Sue fan? Paborito talaga. Si Sian Lim. Anong iyong opinion sa tanong na ito? Siyempre, love ko si Sanya Lopez, di ba? Yes. Dahil beauty derm ambassador yan. Pero siyempre, hindi naman natin masasabi talagang mamalasin, di ba? Kaya lang, alam mo naman kasi ngayon, itong pelikula na ito, siyempre, sa panahon ngayon, after ng Film Fest, wala pa talagang pelikula na nagbo-boom. Yes. Kaya hindi mo masabi talaga na baka sabihin kasi pag hindi kumita, minalas. Oo. Pero titignan mo yung track record ng ating Philippine cinema Nowadays. Oo, from January up to ngayon na June. Eh talagang wala pang nagsusuper boom na super hit na pelikula talaga. Oo. 'Di ba? Yung iba ano lang kumikita pero hindi yung talagang Oo. Hindi talaga limpak-limpak. Oo, kaya hindi pinag-uusapan ng mga tao. Kaya ayoko naman sabihing mamalasin si Sanya Lopez. Dahil nga pwedeng dahil dun sa pagkanega-nega ni Sian Lim, di ba? Pero ayokong i-wish ng malasin si Sanya Lopez. Oo. Dahil love namin si Sanya Lopez. Pero ang tanong, love ko pa ba si Sian Lim? Nako! Pag nagkita kayo. Ay, nako! Huwag na kaming magkita. Ang nakakalungkot lang dyan is that sa sulat ni post ng FDCP President, Jose Javier Reyes, yung play na Grace sold out. Standing ovation ng mga audience. May isang Thai movie daw na palabas na pinipilahan ng mga tao at pinapanood talaga. Thai movie to, ha? Oo nga. Na tungkol sa magulang o sa anak na nag-aalaga ng lola or something. At pangatlo, lungkot na lungkot siya na lahat ng mga pelikulang Pilipino, kagaya nga ng sabi mo, near empty cinemas. Yes. Kumbaga, nagtataka siya na bakit ang mga tao may pera para manood na play na ang presyo ng mga ticket ay 2,000 pesos. Yun nga. Oo. Yung Grace, 2,000, 1,800. At yung Thai movie na ang presyohan ng mga ticket ay 350 or 450, depende sa sinihan. So parang, ano ang kakulangan ng mga pelikulang pinapalabas sa kasalukuyan at ang mga tao ay ayaw manood? Sa tingin mo, ano ka bang? Meron nga isang pelikula na pareho tayong nandoon sa presko na yon. Ay, sa ibang cinemas ay parang nag-first day, last day daw. Di umano, di ba? Oo. Naku, itatago ko sa pangalan, Chances Are You and I. Ang Chances Are You and I po, parang isa siya sa mga sawing palad na pelikula. At nakasabay rin naging salawing palad, yung Soulmates. Na inaasahan ng lahat na magiging patok kasi patok talaga ang tambalang Kim Molina at Gerald Napoles. At talagang may mga pelikula na si Kim, under the direction of their director, na nakiliti talaga ang masa. Pero ngayon, ganoon rin lang po ang sinapit. May nabasa pa nga akong sulat na mayroon kaming kaibigan, panonoorin sana siya sa isang mall. Papunta niya sa mall, wala na doon yung dalawang pelikula. Oo nga. At lumipat siya doon sa ibang mall, may isang showing na lang yung Chances You and I, yung isang pelikula na Soulmate, dalawang screening, naging isang screening na lang. Na-cancel yung isa. Dahil walang nanonood. So, isa pong malaking palaisipan kung ano talaga ang dapat gawin sa mga pelikulang Pilipino na sana itong pelikula ni Sian, ni Colleen Garcia, ni Sanya Lopez, at ni Faye Lorenzo, maganda ang kwento. Kasi at the end of the day, pag maganda ang kwento, at marami talaga nagkagusto sa kwento nito, marami ang magkukwentuhan sa social media. At
maraming mararahuyo at magiging mausisa sa nasabing pelikula. Pero kung ang kwento na naman ito ay parang kagaya ng mga dating kwento nung unang panahon, wala na naman manonood. Baka iba naman ang kwento kasi si Direk Mark Reyes naman na may hawak nito. Naku ewan ko lang. Yung Voltes 5, walang masyadong manonood, no? Ang ganda-ganda pa naman dapat, pero di ba, hype na hype din yon. Isa pa, malaking bagay. Pero hindi mo na kasi sabi na malaking bagay ang promo para kumita ang pelikula. Kasi, yung Chances Are You and I, grabe rin ang promo nun, di ba? Todo, grand press con kung grand press con. Lahat ng premiere night, meron pang mga press na iniimbita, may mga vloggers, may influencers pa. Pero ang nakakatuwa lang sa kanya, kahit na may mga cinemas na hindi na siya naipalabas, nagkakaroon pa rin ng black screening. Kumbaga, kaya at least there is hope pa rin naman para sa Chances Are You and I. Hindi kasi sa akin, more than the black screening, ang importante talaga yung naka-cinema. Yun nga Yun ang dapat panoorin. So, ano po ba makasabi namin kung ang playtime ba ay kikita o mas gugustuhin lang ng mga taong maglaro ng mahjong, maglaro ng patintero, maglaro ng ML, maglaro ng kung ano-anong laruan, kaysa makipag-playtime sa kanila. Diba? Sa akin, Sanya Lopez is a gift sa Philippine television dahil maganda, maalindog, marunong umarte. At mabait. Mabait. So nakakahinayang kung hindi siya mabibigyan ng chance. Kaya lang, marami na rin pelikula kay Sanya na talagang hindi pinalad sa takilya. Parang tanggap ng lahat na Sanya is a TV star. Pero hindi pa siya dumadating dun sa pagiging movie star status. Ito po ba ang pelikulang magbibigay sa kanya ng ganon? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Kung hindi, of course, with Sanya's talent and beauty, better luck next time. Ang syempre pa, ang matitira-tira naman dyan, si Sian Lim. Dahil sa 3 artista, sa 4 na artista, siya supposedly ang pinakamalaking artista doon. At tandaan nyo, may paparating na pelikula kay Sian Lim na ginawa niya ka Thailand na siya ang direktor. Pag tong pelikula niyang tong Playtime, ay hindi sumemplang, alam niyo na rin ang mangyayari sa kasunod niyang pelikula na mangyayari pa naman sa kanyang birthday month. Diba? So, ang tanong ng bayan, malas nga po ba talaga si Sian Lim ngayon? Umaaribo naman ang kanyang buhay pag-ibig with Iris Lim, diba? Iris Lim na agad. Parang umilit ang ulo ko doon. Misis ka na agad, Iris. Natawa nga ako. Lim agad So, kayo na mga audiences ang makakapagsabi kung susuportahan niyo ang Playtime. Basta kami ni Glenn, umalagwa o sumemplang sa takilya ang Playtime, ang aming pagmamahal at suporta kay Sanya Lopez, go, go, go. Yes. Diba? Bakit ka nababaitan kay Sanya, Glenn? Kasi natural na mabait siya. Lalo na sa akin, kasi sa maraming beses na namin pagsasama sa mga events ng Beauty Derm, talagang siya yung pag nakita ka niya, babatiin ka kaagad niya. Mag-give. Kasi hindi katulad ng ibang artista, 'di ba? Yung kailangan batiin mo muna bago ka batiin. Pero si Sanya, nakangiti agad sa iyo pag nakita niya. Oo. At sa mga tao di pa po nakakakita kay Sanya ng personal, napakaganda niya pong babae. Ang ganda pa ng balat, iba brown skin na pantay. At pinay na pinay ang beauty. Correct. Kaya katakanta ko na bakit wala pa raw naliligaw at wala pa raw nagiging boyfriend. At please huwag niyong gamitin niyang pampromo. Hindi na makakatulong talo sa pelikula. Diba? Dahil dapat ang paigtingin niyo dyan, mahusay na actress si Sanya. Hindi yung parang, ang dating kasi parang nagugutuban lagi si Sanya sa lalaki, na kailangan may boyfriend siya para masabing kumpleto ang kanyang pagiging babae at pagkababae. Hindi na yan, yun na uso yung ganyan ngayon. If you're an empowered woman and a successful woman like Sanya Lopez, icing on the cake na lang ang pagkakaroon ng boyfriend. Na tamang panahon, magkaka-boyfriend yan. Correct. Pero huwag niyong gawing issue na para bang katakataka naman na wala siyang boyfriend. May problema doon mga lalaki. Na-intimidate sila at overwhelm sa ganda ni Sanya. Correct. Kasi talaga bang Diyos ang Diyosa ni Sanya Lopez in person. At lalo siya po siyang maganda pag walang makeup. Oo, actually. Diba?
Iba siya pag walang makeup. Wala yung light lang. O kahit powder lang. Mm-mm. Pero napakagandang babae po ni Sanya Lopez. Yes. So, supportan natin si Sanya Lopez at supportan nyo na rin ang kanyang pelikula. Hindi ba naman? Correct. Ito po si Alan Ignacio, The River That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn Sibonga. Ito po ang Nakiti Show. Ang taray na talakayan Showbiz Edition.